namin kayo, alam namin masarap mag-extra 5 minutes. Delikado yan. Delikado yan. At ngayong maulan pa naman, masarap ang panahon. Pero harapin na po natin ang katotohanan at kailangan na tayo magtrabaho. Mag-inat-inat na kayo at pumasok na po sa eskwelahan at inyong mga iba pang tanggapan, di ba? Yes, Igan. Wala nang 5 minutes, mga kapuso. Huwag na kayong umaasang biglang makakansela ang pasok ngayon dahil hindi naman ganun katindi ang buhos ng ulan para magkaroon po ng suspension of classes. Kaya, nako, sorry, pero dapat happy kayo. May pasok-pasok po tayo ngayong araw ng Lunes. At para gising kayo habang naghahanda, tutok lang dahil masasayang gimmick at mahalagang balita ang muli namin ihahatid sa inyo ngayong Lunes, Agosto 9. Mga kapuso, nitong weekend, pati nga, naku, sobrang lamig, di ba, ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Sobra, dito po sa Metro Manila, ang mga nararanasan natin pagbuhos ng ulan. Epekto po yan ng lumakas na southwest monsoon dahil sa bagyong Esther na palabas na po ng bansa kahapon. Kagabi namataan ang sentro ng bagyong Esther, 480 kilometro hilagang silangan ng Basco, Batanes. Ayan. Taglay po ng bagyo ang lakas na 65 kilometro kada oras at bugso na hangin na umaabot ng 80 kilometro kada oras. Kumikilos naman to ng pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 15 kilometro kada oras. Goodbye, Esther! Ayan. Paalis na siya. Yes. At tapos ang weekend nyo. Salamat naman. Okay. Kasi ano? Good. Yes. Oh, Kahit sana- maulan pero Sana may malamig. pasok ang weekend. Wala sa weekdays, no? 2 days a week Ako lang. yan din ang pangarap ng mga anak ko. Okay, di ba direkta dahil kay Bagyong Esther, hindi na ano yan? Hindi ano? Makakailangan. Ibig sabihin, hindi man Bagyong Esther, pero sa ibang bahagi po ng bansa, naging masama po ang panahon itong weekend. At nagdulot po yan ng pinsala sa ilang lugar. Yan po ang ating top hirit. Na barko, ang bahay ko at saka ang bangka ng kapatid ko, yun ang nabangga nila. Lahat na nakatabi-tabi ng bahay, yun ang nagkasisira na lahat. Sa kasagsagan ng masamang panahon, isang barge o lancha ang umararo sa 5 bahay sa Davila Street, Barangay Navotas West nitong Sabado ng gabi. Ay sa mga otoridad, posibleng hindi raw kumagat ang angkla ng barge, kaya natangay ito ng malalaking alon malapit sa mga bahay. Pero di lang po yung mga tahanan na nasira, 8 bangka rin po ang nawasak. Mabilis namang nahatak paalis sa lugar ang barge ng pag-aari po ng Asian Shipping Lines. Pero hanggang ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag ng kumpanya kaugnay sa insidente. Marindukin na ba yan? Sa Marinduque naman, isang cargo ship na may lulang steel bars ang iniulat na nawawala sa dagat sakop ng Dos Hermanas Island. Sa report ng Philippine Coast Guard, may sakay na 16 na tripulante ang MVSF Freighter. Galing ito ng Maynila at naglalayag papuntang Cebu nang masiraan ng makina at mawala ng radio contact matapos makasagupa ng malalaking alon sa dagat. 3 barko at isang eroplano ang rumisponde para tumulong sa paghahanap sa nawawalang cargo vessel, pero hindi pa rin mahanap ang barko dahil na rin sa masungit na lagay ng panahon. Ligtas naman dumating sa Batangas Port ang Chinese cargo vessel na MTSP Beijing na tumirik din sa gitna ng dagat sakop ng Cabra Island sa Occidental Mindoro. Sa nagkaberyang makina rin isinisi ang insidente. Baga namang nakapagpadala ng distress signal ang cargo ship kaya mabilis naman ang naging pagsaklolo sa kanila ng Coast Guard. Samantala, nanindigan naman ang palasyo nitong linggo na walang plano si Pangulong Noynoy Aquino na bawiin ang desisyong sibakin sa pagiging Pag-asa Administrator si Dr. Prisco Nilo. Pero muling giniit ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na hindi tuluyang sinibak si Nilo kundi nilipat lang sa DOST ang ahensyang may hawak sa Pag-asa. Binigyan daw siya ng special studies. Tuloy naman ang pag-upo bilang officer in charge sa Pag-asa ni DOST Undersecretary Graciano Yumol Jr. Magsisilbi si Yumol sa loob ng 3 buwan. Ang mga empleyado naman ng Pag-asa sasailalim sa reorientation sa lalong madaling panahon. Sa ngayon ay ayaw pa ring magkomento ni Prisco sa pagkakatanggal niya sa Pag-asa. Kausap ko si Secretary Sani Coloma noong Saturday kasi sabi ko wala na bang hindi naman mababawi. Sabi niya, katabi pala siya nung kausap si
Dr. Nilo. Sinasabi daw ni Pangulo, parang ngayon kakaiba yata ang mga weather na natin. Iba na epekto para parang kumpiyansa lang pag-asa raw sa pagbibigay lang ng weather na ganito lang, ganyan. Tapos, yun nga, parang malayo yung forecast nila. Sinabi ko, sir, wala namang 100% forecast Kaya nga forecast yun nga, sinasabi naman daw ni Pinoy, yung mga gera nung araw, World War I, wala namang mga sopistikadong gamit, pero na bibigyan ng babala yung mga sundalo na lumalaban. Kung masama ang panahon o hindi, so hindi sila lulusob, ganyan. Eto raw, may mga moderno na raw gamit, ba't parang palpak pa rin daw yung pag-forecast. Sabi ko naman, medyo negative yata ang tao kasi kinukuha nga yung forecaster natin sa ibang bansa Dito, hindi sinibak nilipat lang. Pero bago yung taong i-assign nila, pero yung gamit pareho pa din. Yun nga. Ang sinasabi nila, matagal ng panahon na merong inilaan na 4 billion modernization fund for para nga maging modernized itong pag-asa. Pero as to kung ano na yung takbo o ano na yung nabibili nitong 4 billion pesos, hindi pa natin alam. Ano nga ba na-update Pero na ba yung ilang mga pangulo gamit na kasi nila? apolitical ang pag-asa no? Parang ngayon ang dating napolitika sila. Baka meron ng ibang mapangakuan na walang maipwesto Kaya kahit pag-asa nagalaw na Pero pressure din doon sa papalit sa kanya si Undersecretary kasi 3 buwan lang din binibigay sa kanya. Kumbaga sobra nakatutok sa kanya to see kung gaano kadaming beses tatama yung kanilang forecast. Parang ganon within the 3 months. The next 3 months will be crucial kasi ito na yung papasok ko talaga lahat ng mga bagyo di ba? Pero parang Poncio Pilato ngayon si Pangulong Noy dahil sa radio nagpa-survey ang DCWB ba? Ang pinasisibak si Commissioner Alvarez pa rin ng Custom. Nandaya sa goal po, itong nagkamali lang sa forecast. Ayan. Okay, pasadaan naman natin ang mga action balita sa umaga ito. Ronda Reports. Muntik ka mo makidnap ang ama ng singer na si Sarah Geronimo mula mismo sa underground parking. At ito'y sa loob po ng ABS-CBN compound kahapon. At kwento po ni Mang Delphine Geronimo, may nais daw ipa-receive ang suspect na si Paulino Mercado ng regalo para daw kay Sarah mula sa isang kumpanya. Si Delphine ang tumugon dito matapos nagyan ng suspect na i-receive ito ng personal assistant daw ng singer. Pero nagduda na si Delphine nang isama siya sa isang van na nakaparada sa basement ng gusali. At itinulak siya papasok ng van. At nang pinilit niyang makalabas sa sasakyan, doon na siya inakbay ng suspect at tinutukan ng stun gun. Buti nilang po at agad nakaresponde ang mga gwardiya ng ABS-CBN at nahuli po yan suspect Baka biktima pa kayo niyan. Nakayuko Ayon sa mga pulis, planado ang tangkang pagkidnap sa ama ni Zara Geronimo at malaking posibilidad na may kasama pa ang suspect. Na-recover ang backup plate number magkaiba nung van, At ang mga umano'y regalo nakapangalan pa sa iba't ibang mga artista na paong mga lumang damit lang naman ang laman. Wow! Nakakatakot yan, Pinasok na mismo yung compound. Ganda ka sa loob. May mag-isa lang pero ang sinasabi ng police baka meron daw sa labas kasama na. So ano nakapasin doon sa guard? Yung in-stun gun na siya, Pero Hindi daw siya napuruhan Pa raw siya Yun, nakaano siya ng atensyon. Yun lang naman mahalaga doon Pero talaga malakas loob niya kasi usually at least may driver ka man lang, di ba, para mahawakan mo yung kikidnapin mo sa likod or something.